Paano mo malalaman na ang isang Rolex ay original? O kahit hindi mo ito buksan ang kanyang makina, may mga palatandaan po na kapag nakita mo ito sa isang Rolex, ay original ang iyong Rolex. Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa ay laging malakas at masigla. Ano po? Bago po yun, sa ating pag-aaralan, shoutout po kay Darwin Redondo. Shoutout sa iyo, kaibigan. Salamat sa pagpasok dito sa ating tahanan, More Than Treasures. You are very welcome. God bless po sa inyong lahat. At sa mga miyembro ng ating YouTube channel, pagpalain po tayong lahat. Mabuhay tayo at magtulungan sa isa't isa. Shoutout po sa inyo. Salamat po dito sa ating comment ng isa nating taga-subaybay. Salamat sa iyo, kaibigan. Ganito po ang comment niya. Sabi niya, hindi mo nabanggit na ang second hand po na kamay ng original na Rolex ay smooth kung tumakbo, hindi daw papitik-pitik. Ano po? At yung kanyang crown, yung crown po niya, winding crown, ay meron daw pong screw. At yung kanyang pinakang lens naman po, kung date just na model, ay nakatakip po sa Cyclops lens. Okay, tama po yan. Marami pong salamat sa comment nyo, kaibigan, idol. Ano po? Ganyan ang gusto ko ma-comment. Hindi yung kung ano-anong comment na wala namang may tutulong. So, yung ganyan po kasi, diskarte sa pagtingin po ng isang Rolex na original, yan po ay diskarte talaga ng professional. Okay? Professional na diskarte po talaga yan. Yan po kasi ay paano malalaman kung original ang Rolex sa pamamagitan lamang ng iyong paghawak at pagtingin, hindi mo na kailangan buksan pa ang makina. Okay? So, totoo po yan. Ang original pong Rolex, yung kanya pong second hand, yung umaandar, papatakbo ng oras. Kasi tatlo ang kamay po ng Rolex, ordinary. Yan po ay yung second, tapos po yung minute hand, tapos po yung hour hand niya. Okay? So, yan po ay tatlo. Ngayon, kung titignan mo ang isang Rolex, ay sa pamamagitan po ng kanyang pagtakbo, ng kanyang second hand, ito po ay malalaman mo na agad kung original. Totoo po kasi na ang kamay po ng original na Rolex ay smooth po kung tumakbo. Kasi po yung mga automatic, tulad po ng iba't ibang klase ng relo, ano po, ang takbo po niyan ay papitik-pitik nga lamang. Ganito po ang takbo. Parang ganyan. Medyo nanginginig ng konti. Ganyan po ang takbo. Iba naman yung D-battery. Yung D-battery naman po kasi, pa isa-isa. Pak, 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 pak. Gaganon-ganon po ang D-battery. Yung iba namang automatic, yan. Pero yung original pong Rolex, ano po, smooth po talaga yan. Ganito po ang takbo niyan. Ganon. Wala po siyang pipitik-pitik, basta tuloy-tuloy po ang kamay niyan ganon. Yan. Ganyan po ang original na second hand kapag tumakbo po ang isang original na Rolex. E paano kung patay ang Rolex? Ano po? Kung patay ang Rolex, doon ka naman po sa may crown. Ano po? Winding crown. Ito po ang winding crown. Ito pong susian ng Rolex dito. Yan po ay pag sinabing winding crown, yan po yung crown, susian. Ngayon, ang sabi niya po ay meron daw pong screw. Totoo po yan. Ang Rolex pong original ay lagi pong may roong screw. Ano po ba yung screw? Sa winding crown, ito po yun. So yung screw, isasalpak po doon yung crown at pipihitin mo para po yung tornilyo. Ibig sabihin may mga lock.
So para po adjust nyo ang oras, pipihitin nyo po yung kanyang winding crown. Itong susian niya, pipihitin mo. Okay? Ito pong susian ay pipihitin mo paatras. Para ka po nagluluwag ng tornilyo. Pag maluwag na po yan, bigla pong iigkas yan. Luluwag na po yan. Tsaka mo lang siya hugutin. Pag naitama mo na sa oras, ibabalik mo. Babalik mo. Huwag mong bibitawan. Tsaka mo ulit pipihitan na para kang naghihigpit ng tornilyo. Paabante. Hanggang sa humigpit po yan. Yun po tinatawag na winding crown. Kaya po yung sinabing winding crown, ang relo po kasing Rolex, ang relo pong Rolex ay mayroon pong dalawang klase ng pagwawind po ng automatic niya. Una, kapag suot mo ang relong automatic na Rolex, bawat galaw ng braso mo ay nagcha-charge po, umiikot yung rotor. Nagsi-self-winding. Okay? Ngayon, kung ikaw naman po ay lagi nasa office lang, siyempre hindi magalaw ang iyong braso, minsan po nahuhuli yan sa oras or mamamatay na po yan. Kasi nga po, hindi kayang supplyan ng galaw ng braso mo yung kanyang self-winding na rotor para gumalaw at mag-charge. Kaya ang gagawin niyo po, dalawa pong klase ang paraan. Kung lagi niyo minuhubad, mamamatay, ang gawin niyo naman po yung tinatawag na winding crown, yung susian nga. Pipihitin mo po yan paabante. Madidinig mo po yan, para ka pong ma-spelling mo lang. Napakahina lang. Pero ramdam mo na may humihigpit sa loob. Yun po ang tinatawag na winding crown. Ibig sabihin, sinacharge nyo po ang inyong automatic na relo kapag pinipihit mo po ang iyong susian o crown ng iyong Rolex para po mag full charge po ulit siya at tuloy-tuloy ulit ang kanyang pag-andar ng automatic. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo na kahit po yung mga local na Rolex ay meron pong mga screw. Opo, may mga screw din po ang Rolex na local. Okay? Kaya nga lamang, may technique din po para malaman mo kung talaga pong original ang isang Rolex. Yung crown po niya, pag yan po ay niluwagan mo, pag local, kalimitan po, nakakalog po yung kanyang pinakang crown. Pag inuga mo ng ganito, pag inuga mo ng ganyan yung crown niya, inuga mo ng ganyan, makikita mo, uuga-uga po at para pong maluwag, hindi po siya fit. Hindi kagaya po ng original na pag hinugot mo yan, hindi ka po makakita ng pag-uga. Talaga makikita niyo pong fix na fix po siya. Okay? So, yun po ang tinatawag na crown. Okay? Crown po yan. Winding crown. At pangatlo, ang sabi po naman niya ay ang Rolex daw po na original, meron din daw pong cyclop lens. May cyclop lens po ang kanyang date na nakatapal doon sa pinakang date na po para ma-magnify mo po ang oras. Yan po ay nakalagay sa mga Datejust Rolex. Kaya mapapansin niyo po, ito po yung kanyang salamin ng Rolex. Yung tuldok, kabukol, yun po yung cyclop lens. Lagi po yan nakatapat sa petsa ng Rolex para po ma-magnify mo, malaman mo kung anong petsa dahil lumalaki po yung pinakang petsa po niyan. Okay? Kaya po, pagdating po sa usapang Rolex, ay marami pong paraan para malaman. Ngunit ito pong comment sa atin ng ating kaibigan, shout out sa iyo kaibigan, ito po ay paraan talaga ng isa lamang professional na mamimili po ng Rolex. Okay? Pero, lagi niyo pong pakatatandaan, sa tagal ko na rin pong namimili ng Rolex o ng alahas. Okay? Marami na rin po ako nakita. Mismo pong sa pinakang bagsakan namin ng mga big buyer. Okay,
Original po yung kanyang lens. Original po yung kanyang winding crown. Okay? Original yung smooth na takbo ng kanyang pinakang kamay. Pinakang final po talaga niyan. Binubuksan pa rin po yan ng buyer. Yan po ang pinakang final. Ngunit kapag sa unang hawak ko pa lang, nakita mo na yung tatlong palatandaan, smooth, tapos po ay may crown, may screw, tapos may cyclop, lens. Number 1, panalong-panalo ka na po dahil po ay unang-una, malaki na po ang pag-asa at talaga pong original po yung ganyang mga Rolex sa ganyang tinginan. Kaya lamang marami pong pwedeng mangyari ang may alam sa loob ng Rolex. Dahil naka-encounter po kami yan, okay po, original po talaga yung housing. Okay, 14K pa nga po yung housing eh. Kasi original nga eh, 14K. Tapos yung kanyang salamin, orig. Yung kanyang crown, original. Okay? Nung magbabayaran na, hindi ko na sasabihin ang presyo. Nang magbabayaran na, siyempre kahit akong bayar, papainalize ko po yan. Bubuksan talaga. Pagbukas po ng makina, iba na. Kasi may tinatawag po tayo na super clone Rolex machine. Pag yan po ang na-encounter ninyo, super clone Rolex machine, pag yan po na-encounter ninyo, talaga pong pag hindi ka po sanay sa usapang Rolex, pwede ka pong ma-fake po yan. Ngunit salamat po ulit sa nag-comment sa atin. Tingin ko lamang po itong nag-comment na ito, isa po itong professional, batikan, at talaga pong expert po sa Rolex. Kung kayo po may mga comment, ganyan po ang magagandang comment. Shout out sa iyo, idol. Sa mga bagong pasok sa ating channel, pakisubscribe niyo po ang ating channel, paki-like and share, comment. See you on the next video po. God bless. Lamang ang may alam.